Good morning from Cherry Hill, New Jersey. So, nandito tayo ngayon sa labas, sa deck ng bahay. Let me show you. So, yun. And this is what we're doing. Hindi pa tayo nagluluto or nagpiprito pala. Hindi tayo nagpiprito ng isda sa loob ng bahay. So, kahit pa deep fryer yan, anything, basta pag isda ang pinag-uusapan, hindi ka pwedeng magluto ng bahay dahil magagalit ang aking asawa. Siyempre kakainin niya yung pritong isda. Pero ayaw niya yung amoy sa loob ng bahay. Kasi nga 'di ba, pag magprito ka kasi sa loob ng bahay ng isda, yung matagal matanggal yung amoy. So, napaka-delikado ng asawa ko with these clothes na ayaw niyang mangamoy isda. Hindi ko alam, nakasarado naman yung pinon ng kwarto niya. But anyway, okay, so nagprito tayo pag pwede lang magprito dito sa deck. Malamig today, pero bearable. Okay lang yung lamig niya. Pwedeng, ito, naka house robe pa rin ako. So, ito, nandito tayo. Ang gusto ko lang pong ulitin yung topic ko nung mga nasa Pilipinas ako, ng mga time na nasa Pilipinas ako, kasi tungkol sa mga pagwawalang bahala or mga walang pakialam ng mga kamag-anak, kapamilya na nasa Pilipinas sa mga kamag-anak nila o pamilya nila na nasa abroad na nagpapakahirap para kumita ng pera. So, na-trigger ako kasi talaga. Kaya gusto kong i-discuss ulit ito na hindi namin pinupulot ang pera dito sa ibang bansa. Kahit pa anong klase ng trabaho mo, hindi mo pinupulot yung pera, nagtatrabaho pa rin ang mga nasa ibang bansa. Tapos nakakalungkot lang dahil you want something? Can you give me a plate? Babe, you think this is enough already? I don't know. Yeah, no? Bread naman na. Lamig! So, na-trigger ako kahapon, like I said, na i-discuss ulit ang pangyayari nito. Dahil nakakagigil na kasi nakarating na rin ako sa iba't ibang bansa para magtrabaho. At alam mo yon, yung nagpapakahirap ka, nagdo-double job ka, nagti-triple job ka para lang maipadala mo sa Pilipinas. Thinking na yung pinagpapadalhan mo is pahahalagahan nila. Alam mo yon, yung naho-homesick ka, tapos kung may mga amo ka, namumura ka, nasasaktan ngayong ibang mga kababayan natin, no? Para lang may padalang pera sa Pilipinas. Nagtitipid sila habang nasa abroad para lang may padala sa Pilipinas. Pero ang nakakagigil doon is, sabi ko na na-trigger ako kahapon dahil sa balita na nalaman ko na yung mga pinagpapadalhan ng pera is walang pahalaga, hingi lang ng hingi, tapos kung makapagbili ng mga damit, walang ipon, kung saan-saan namamasyal. Wala namang problema sa
pamamasyal, pagbili ng damit, wala naman po problema doon, no? Kaya lang, isaalang-alang din natin yung mga taong naghihirap na magtrabaho. Kinakailangan, be practical din sana ang mga nasa Pilipinas. Hindi yung porket paghingi mo, binibigyan ka. Dapat yung, alam mo yun, yung huwag naman sanang masyadong makapalang mukha. Na kinakailangan mo rin na you put the money into what is practical. Kung hindi kasi pwede na habang buhay ka na lang na hihingi sa mga taga ibang bansa. Nagkaasawa ka na, hingi ka pa rin ng hingi. Nagkaanak ka na, hingi ka pa rin ng hingi. Ano yun? So, ibig sabihin, yung mga taga-abroad, nagtatrabaho na lang sila para sa'yo sa Pilipinas. So, until when ang responsibility ng isang magulang o isang nasa abroad na para tumulong sa pamilya? Kagaya yun. Instead na, for example, instead na mag-aral, hindi nag-aral, naging wala lang, yung happy life lang. Hindi nag-aral kasi merong mga inaasahan. At I think my fish is ready. Hindi pa yata pwede. So, until when na responsibility ng nasa abroad na nagtatrabaho ang pagbibigay o pagtulong sa mga kamag-anak sa Pilipinas? Kasi for example, kung siguro yung tao may sakit, hindi makapagtrabaho, yes. Let's say for example, handicap at hindi makapagtrabaho, yes. Siguro kung estudyante at nag-aaral, yes. Pero dapat yung estudyante rin na yon, kasi nung nasa Pilipinas ako, nakikita ko mga estudyante kain sila sa McDonald's, sa Jollibee. Pero pag ikaw ay taga Pilipinas, kung yung salary mo is minimum 500 pesos, tapos kumakain ka sa Jollibee costing 300 pesos, so pamasahin mo pa, so magkano na lang yung tira sa pera mo. Kaya hindi nagiging practical ang ibang mga nasa Pilipinas at sila ay umaasa na lang ng umaasa at kakapala ng mukha, ayaw magtrabaho o kaya ayaw anong tawag yun sa Tagalog, magsimpit sa buhay, kumbaga nakakagigil. Alam mo yun, yung iba for example, nasa Amerika naman yan, maraming pera yan. Buhay po dito sa Amerika hindi madali. Kailangan mong magtrabaho. Yung iba na sa isang family, sama-sama sila, 5 sila na nagtatrabaho, 6 na nagtatrabaho sa isang bahay na 2 kwarto para matustusan ang kanilang mga bills, mabayaran ang kanilang mga bills. Apartment, mahigit $2,000. Bayad mo sa electric, bayad mo sa water bill, bayad mo sa sewage bill, car insurance mo, pero pa yung food. So then, kinakailangan ng ng isang family,
kailangan nilang magtrabaho lahat, anim sila, mag-share para lang mabayaran yung bills na yun. So, kung minsan, tapos papadala pa sa Pilipinas. Ang mga nasa Pilipinas naman, instead na tulungan yung kanilang mga sarili, hindi nila tinutulungan ang kanilang sarili dahil nakaabang na lang sila or kontento na sila sa paghingi ng mga nasa ibang bansa. Kaya yung napanood ko kahapon sa Raffy Tulfo in action tungkol sa isang batang ama na pumunta siya ng Cambodia para magtrabaho para matustusan ang kanyang asawa at kanyang anak. Napeke pa. So, again, walang masama sa paghingi, walang masama pag nagbibigay sa iyo yung taga-abroad, pero dapat isipin nyo rin na hindi habang buhay ay nasa abroad yung tao. Tatanda din po yan. Ano mangyayari pag tanda, hindi nakaipon para sa kanya, sa kanila, dahil walang ginawa kung hindi ibigay ang kanilang pera sa Pilipinas. Dahil yung mga nasa Pilipinas is nakaupo, andon nagmamarites, hindi nagtatrabaho. Tapos nung pag umuwi na yung mga magulang, ngayon nakaupo pa rin naghihintay ng pensyon ng magulang. So what if darating yung time na namatay na yung magulang, anong mangyayari sa mga anak na hindi nagtatrabaho at wala na yung nanay, tatay na nagpe-pension? So anong gagawin nila? At saka imagine, maraming mga nakikita ko na nasa Hong Kong, nasa Middle East, na ilang taon na sila, 30 years na sa Hong Kong or sa, not particularly Hong Kong but ibang bansa na nagtatrabaho. Bakit ganun? 30 years, di ba dapat nakatapos na yung mga anak, established na yung mga anak. So dapat pinapauwi na ng mga anak yung kanilang magulang na umuwi ka na, nay or tatay, napatapos mo na kami, okay ng buhay namin, kami naman na ang tumulong sa'yo. Kaya yun ang nakakalungkot. Dahil, again, like I said, marami akong mga nakikita sa balita na, or even sa mga personal experiences na nakita ko mismo, na ilang taon nagtrabaho sa abroad ang kanilang mga magulang at walang nangyari. Kumbaga, walang nangyari. Parang hindi ba yung nakakaya, yung matanda ka na, tinustusan ka ng magulang mo na tagal-tagal niya sa abroad, 30 years, 40 years, tapos hindi mo lang mapauwi yung magulang mo para sila naman ang pagsilbihan mo. It's really sad ang mga nangyayari. Kaya kinda like, dang, dapat po. Alright, let me give you a personal experience. Nung bata pa ang anak ko babae, she was like around 14, 15 that time. So, dahil ako'y estudyante, nagtatrabaho, we barely surviving. Tapos, gusto niya bumili siya ng bagong damit kasi merong affair sa church sa ina-attendan nila. So, walang problema kung paminsan-minsan lang. Pero kung yung every time, she wanted to buy something new shoes, new dress, sabi sa kanya, no, we're not gonna do that. What you're going to do is use whatever you have. Hindi naman masira yung mga damit mo na yan. Huwag kang makigaya sa mga anak ng mayayaman. At kung kaya mong magtrabaho ka na para bumili ka ng mga sarili mong damit. Kahit ilang pang damit mong
gusto mong bilhin. So, to cut the story short, nagbe-babysit na siya, at yun, kung ano yung kinikita niya, kung anong gusto niyang bilhin, yun ang pinambibili niya. So, kung minsan nasa atin ding mga magulang talaga ang pagdisiplina. Yung wag mong bigay ng bigay dahil kaya mo. Dahil sinasabi mo, mahal mo ang anak mo. Mahal mo ang anak mo, pero paano mo sinasabing mahal mo ang anak mo kung hindi mo siya tinuturuan na maging independent? Tinuturuan na tumayo sa kanyang sariling paa para sa time na hindi mo na kayang ibigay ang pangailangan, is kaya nilang tumayo sa sarili nilang paa. Kaya, yun lang po talaga. Nalulungkot lang ako, knowing na tatanda na ng magulang sa abroad is sige pa rin ng sige, pasosyal, pa-Jolly-Jollibee, pa-McDonald's. Samantala yung nanay, kawawa na nagtatrabaho, nagkukudkud ng kubeta. You know, it's really sad. Sa pakiusap ko sa mga nasa Pilipinas, na kung pinapadalhan kayo, yung pagyamanin nyo yung pinapadala. At nang sa ganun, hindi kayo hingi ng hingi, para naman sa ikakabuti nyo din yan, at maawa naman kayo sa taong nagpapadala sa inyo lagi ng pera. Hindi po pinupulot ang pera sa abroad. Pinaghihirapan po namin to. Hirap po. Pawis, homesickness, pagod sa katawan, puyat, you know, from job to another job.